Aming Amang Banal na nasa langit, patuloy kami, Lord, tumatawag po sa iyo na nagpapakumbaba. Ang dalangin namin, Lord, lubusin mo po ang aming kagalakan, Lord. Hallelujah, ang aming pagkain spiritual na sumagana, Panginoon, na patuloy. Kasi mula kami ng umaga, sa pagtatapos, Panginoon, hallelujah, nakatanggap ang bawat isa ng kanyang bahagi, Panginoon, na magbibigay sa bawat isa, hallelujah, ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah, perseverance, O God, sa pagpapatuloy, Panginoon, sa paglilingkod po sa iyo. Ikaw lamang, Lord, hallelujah, ang aming takbuhan, ikaw lamang ang aming sandigan, ikaw lamang, Lord, ang hallelujah, ang aming tubig ng buhay, O God, hallelujah, ikaw ang aming buhay, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy pagpalay, hallelujah, ang mga salita na nahayag sa munting dako na ito, Panginoon, na ikaw magbigay ng buhay sa lahat ng ito at kami ilan lumakad. Hallelujah, sa iyong salita ayon sa iyong kalooban ng God. Gamitin mo lamang, Lord, ang munting labi na ito, may bahagi ng iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah, na wag sa akin titingin, wag ako ang makita bilang tao, O God, kundi ikaw ang makita, Panginoon. Hallelujah, sa pagtitikon po na ito, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, ng iyong mensahe, Panginoon. Hallelujah, sa iyo, O Lord, nawilan ng papuri, pasalamat, pagdakil, pagsamba, in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God be the glory. Tayo po'y bumasa. Revelation 3:21. At napakarami pa nito, mga kapatid. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. He that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. God bless the reading of His word. At tayo po na mga kapatid. Hallelujah! To God be the glory. Salamat minsan pa sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Tayo tinipon dito sa isang lugar na dalanginan, lugar na bahay-sambahan. Hallelujah! At lugar na tayo magpalakasan. At ganoon din, tumanggap ng anumang bagay na ibigay ng Panginoon, gaya kanina sa mensahe, ano man ang ibigay niya sa atin, kailangan natin tanggapin. Amen. Amen. Tayo lalakad ayon sa kanyang salita. Salamat sa mga testimony, song offering, sa ating mensahero kayo ng umaga.
Hallelujah. Salamat sa mga awitan. Salamat sa mga tugtugan. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. At salamat din sa mga sa inyong lahat, sa inyong pagsuporta sa gawain, ganun din sa ating itinatayo na bahay sambahan doon sa Emmaus. Ang Diyos ang magpala sa inyong patuloy. Dito tayo mga kapatid. Now overcoming, meaning you've got to have something to overcome. Laging ganon. Hindi pwedeng nakapag-overcome ng walang hinaharap na bagay na para niya malagpasan. After na sabihin na to him that overcome, sabi diyan, ang kasunod na ay, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. No? Natatakpan siya, no? Hindi ko makita si Sister. Lipat ka dito kaya. Si Tintin, hindi ko siya makakita dapat sa mga. Sabi doon, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kaya, ang Spirit daw ng Diyos ay may sinasabi sa churches. No, diyan ay diyan sa 7 churches. Sa ages. No, ang may pakinig daw ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. No, kung titignan nyo, sa churches, ngunit very specific ang Diyos na siya na may pakinig ay makinig. No? Para bang siya na binigyan ng karapatan ay makinig. No? Kaya sa Garden of Eden, kung babalikan natin, makikita natin lahat ay mabuti at maayos hanggat sumusunod sila sa tinig ng Diyos. No? Kasi sabi, he that had an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Kaya doon, naging maayos ang lahat. Sumusunod sila sa Diyos. Kaya doon palang makikita natin ang katangian ng Diyos being a good shepherd. No? Isang mabuting pastor, doon pa lamang makikita natin kung paano niya pinangalagaan at binigyan ng proteksyon, no? Ang kanyang mga anak. Kaya sabi doon sa, sa isang mensahe sa church ages ay, he is the chief shepherd. No? Kaya, doon sa Eden, nandun siya, at sa ages, ay nandun din siya. No? Sabi, he is walking in the needs of his people. Siya ay lumalakad sa gitna ng kanyang bayan, o ng kanyang mga tao. No? Kaya sa ating teksto, no, sabing gano'n ay laging nakatingin ang Diyos. Kaya, to him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. Yan. Kaya, at napakahalaga nito mga kapatid, dahil ang sabi diyan, maski ang kanyang trono, ay handa niyang ibahagi doon sa magtatagumpay. Amen. Hindi lang mga bagay-bagay, no? Kundi trono ito mga kapatid. Amen. No, it is sabi nila, to reign with Him. No? Ang kanyang trono means reigning ito mga kapatid. No, magro-rule. Kaya kahit ang kanyang trono nais niyang ibahagi, no? Pero sa pamamagitan ng parehong pamamaraan. Kung paano niya napagtagumpayan at umupo siya doon, dapat may mapagtagumpayan din tayo para umupo din tayo doon. Amen? Amen? Ganun ang pamantayan ng Diyos. Diba? On the same basis that He overcame and He sat down in His Father's throne. Sige, pakita mo. Hallelujah. He wants us to share even His throne. Kaya nga, on the same basis that He overcame
and He sat down in His Father's throne, then, tayo din, we have to overcome to sit with Him. Kailangan daw natin managumpay para umubong kasama niya. Yan. Hallelujah. He wants us to share. Even His throne, on the same basis. Down in His Father's throne, then we have to overcome to sit with Him. Kailangan natin managumpay o magtagumpay para umubong kasama niya. Kaya ang malilit na bagay na ating inakarap daw ngayon, o mga pagdurusa, mga kapatid, ay hindi karapat dapat maikumpara sa napakalaking kaluwalhatian na mahayag sa atin sa pagdating niya. Sabi, it's not worthy to be compared sundown to that tremendous glory that will be revealed in us when He comes. Hallelujah! Kaya, unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. Kaya, think it's not strange, sabi ni Peter, na concerning the fiery trials that are to try you. Merong matinding mga pagsubok. Huwag nating isipin na kakaiba pag dumaranas tayo ng mga pagsubok. O anumang mga bagay na kahirapan. Dahil ang gusto ng Diyos ay ma-develop sa atin ang karakter ni Christ. God wants us to develop Christ-like. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. At darating daw ito sa pamamagitan ng, sa bandang baba dyan, darating ito that comes through sufferings. Yan. Darating daw ito sa pamamagitan ng mga sufferings. Para maging Christ-like ka, may dadaan ka din sufferings. To be Christ-like. Hallelujah. Kaya nga, tayong lahat, bilang mga anak ng Diyos, bilang kanyang hinirang, pinili, meron tayong dadaanan. Amen. We all have trials. No? Kaya nga, dyan, gawin na baba dyan, we all have trials, nandudaan niya sa baba na yan. Hallelujah. There is no age. Wala daw panahon na hindi dumaan o libre sa bagay na yun. No? Walang panahon daw na nagdaan. And there is no true believer free from it. Walang exempted. Wala daw believer na free doon sa ganong kalagayan. This is of God. Yun daw ay sa Diyos. Sabi nga natin nakaraan, that is God's prerogative. Yun yung karapatan ng Diyos. No? Yun yung kanyang karapatan. This is the will of God. Yun daw ay kalooban ng Diyos. Biruin mo, dadaan tayo sa mga tests and trials, yun daw ang kalooban ng Diyos. Kailangan talaga, mga kapatid. No? Hallelujah. Para malaman kung ano ang nasa atin. It is needful. Napakahalaga daw ng ating mga dinaraan ng mga pagsubok. No? We need the Lord to teach us the truth. That we are to suffer and be Christ-like in doing it. Kailangan natin ng Panginoon na ituro sa atin ang katotohanan na tayo ay dapat magdusa o dumaan sa hirap at maging katulad ni Kristo sa paggawa nito. No? Kaya, to him that overcome it, will I grant to sit with me in my throne. No? Kaya kung titignan daw natin ang dinaanan, ang scripture, ang dinaanan ng Panginoon, ang pinagtagumpayan ng Panginoon, sabi doon, we bring out the truth of this proposition. Makikita daw natin, kung susunod pa natin ang scripture sa pinagdaanan ng Panginoon, ito daw ay magpapakita ng katotohanan ng sinasabi na we need to suffer with Him. No, na it is needful for us.
Kaya doon daw sa Matthew 4, na nang si Jesus ay tuksuhin ng devil, ano daw? He overcame, pakitain mo, personal temptations. Personal temptations. Si Christ mismo ay tinukso, at kung paano siya tinukso, tayo din ay ganon. Hindi pwedeng maiba. Dahil ang sinusundan natin ay ang Panginoon. Tama? Meron tayong pattern. But we are not to pattern in this world, but to be pattern to the Word. Diba? Yun ang pattern natin, ang Word. Walang iba kundi si Christ. Kaya kung makikita natin yan, nang siya pinukso, no, ito ay personal temptation. No, tayo ay nagkakaroon ng mga personal temptations, mga personal na pagtukso sa mga bagay-bagay na gagawin o pupuntahan o sasabihin. May mga temptation, no? Minsan nagagalit ka, that is one, no? Merong isang senaryo na ipapakita sa iyo na i-tempt ka para magalit. Tama? At may mga sitwasyon din na ilalagay ka sa lugar ngayon na para bang i-tempt ka para gawin yung ginagawa ng iba. Kaya ganon mga kapatid, no? Ito ay personal temptation ni Satan, sabi dyan, by the word. Kung titignan nyo, ang kaaway gumamit din ng salita para tuksuin. At maraming churches ngayon, mga member ng churches din, o mga ministers, mga nagagamitin din nila ang salita ng Diyos. Para ikaw ay hikayatin. Tuksuhin. No? Kaya, and by the word only. Tingnan nyo, doon siya tinukso, sa salita daw. In each of 3 major trials, doon daw sa 3 pangunahing pagsubok, na eksaktong tumutugma sa tukso sa halamanan daw ng Eden. No? The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Si Jesus daw ay nanagumpay sa pamamagitan ng salita. Wala tayong ibang magagamit na weapon kundi ang salita ng Diyos. Amen. Sabi sa Hebrews, the Word of God is quick and powerful. Amen. Ang salita daw ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya wala tayong ibang, sabi lalo, we wrestle not flesh and blood. Diba? But the principalities, the prince of this darkness, sabi ganon. No? Kaya, hallelujah, nakita na sa gabi ng Eden, si Eva ay nahulog. Sa pamamagitan ng personal temptation ni Satan. Nagbigo siya na gamitin ang salita ng Diyos. No? Actually, binanggit niya sa salita ng Diyos, pero hindi siya tumayo doon sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Yun ang pagkabigo. Hindi ka tumayo doon sa salita ng Diyos. Maaaring gamitin mo ang salita ng Diyos, pero doon ay maaari ka rin bumagsak pag hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos. Hallelujah! Kaya si Eve fell to the personal temptation of Satan by failing to use the word. Now, hallelujah! In his own personal life, dito sa Panginoon, contending with himself. Sa Panginoon, ito'y sarili o personal na buhay. Nakipaglaban ang Panginoon, personal. No? Personal. Hallelujah. Nakipaglaban ang Panginoon sa kanyang sarili. Biruin nyo. Kasi meron siyang gusto eh. Bilang tao, no, kailangan isuko niya yun. Ang sabi diyan, sa bandang baba diyan, no? So in his own personal life, contending with himself, he overcame by obedience to the Word of God. No?
diyan, mga kapatid, siya ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Meron siya pakikipaglaban din sa kanyang sarili. Sabi niya, Father, please let this cup pass over me. Sabi niya, but not my will, but thy will. No? At doon sa Hebrews 5:7, sabi diyan, na sa mga araw ng kanyang laman, nang siya ay nag-aalay ng mga panalangin at mga daing na may malakas na pag-iyak. Biruin nyo. May meron daw na mga daing, may malakas na pag-iyak. Pakikipaglaban yun, mga kapatid. Dahil nakikita niya yung hirap na kanyang dadanasin. Meron siyang pakikipaglaban sa kanyang sarili. Kaya, sabi diyan, may malakas na pag-iyak at mga luha sa kanya na makapagliligtas sa kanya. Meron siyang daing, mga iyak, mga luha sa kanya na makapagliligtas sa kanya. Tama ba? Save him. Para saan daw? Mula sa kamatayan at pinakinggan sa kanyang pagkatakot. Narinig yun ng Diyos. Ganon din sa ating mga kapatid. Kaya ang bagay na dapat nating unang mapagtagumpayan din ay ang ating sarili. Amen. No? Ang ating mga ideas, mga bagay-bagay na ating mga iniisip, no? Kailangan nating i-surrender ang ating sarili sa Kanya dahil siya ang nagtagumpay. Amen. Wala tayong masasandigan, wala tayong mapupuntahan, wala tayong mapapakinggan, wala tayong susundan, kundi siya. Amen. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, our life. Kaya, siya ay nagtagumpay, kung titignan nyo, hindi lang para sa Kanya, kundi para sa atin. Amen. Ang kanyang pagtatagumpay ay pagtatagumpay din natin. Amen. Di ba? Kaya lang, siya lang ang nakakalam kung paano mananagumpay o para magtagumpay. Siya lang nakakalam. Tayo hindi. Hindi natin alam magtagumpay. Pero siya, nagampanan niya. Kaya kailangan sunod tayo sa kanya. Amen. Ayan. Sabi, we don't know the way. He knows the way. Kaysa niya, I am the way. Kaya, hallelujah. Pakita mo, the first He made. The first He made. Kaya, alam niya ang daan, alam niya kung paano makapanagumpay, kaya wala tayong ibang dapat puntahan o sundan para managumpay, kundi siya. Nung siya ay tinet, the first He made, He set upon to use His great power. Biro nyo, ang atake sa kanya ay para gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tama? Sabi, gawin mong tinapay ang batong ito. Para magamit ang kanyang kapangyarihan, yun ang unang attack sa kanya. Ngayon, alam niya na siya ang salita. He knew He was the Word. And sabi niya na, man shall not live by bread alone, but by every word. And he knows He is the Word. He knows His position. And the bride must know His position. Amen. When the bride knows His position, He becomes an invincible army. Amen. Pag alam daw ng bride ang kanyang posisyon, he will become an invincible o hindi malulupig na sundalo. Pag alam mo ang posisyon mo. You believe. Sabi ngayon, hindi. Naniniwala tayo dahil ginawa niya. Hallelujah. Ang sabi niya ay the Son of Man.
Alam niya ang posisyon niya, alam niya kung sino siya. I, the Son of Man. He knows his position. And Satan come and wanted him to use his power on himself. Yung tinapay, gawin niyang, yung bato, gawin niyang tinapay para sa satisfaction sa sarili niya. Gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa sarili niya. Yun ang gustong palagasin at gawin na gusto ng kaaway. Pero, mga kapatid, sabi niya, Satan come and wanted him to use his power or power on himself to feed him. Want to feed himself. Pakainin niya ang kanyang sarili. Totoo naman siya'y gutom. Bilhin niyo, 40 days. Tama? 40 days siyang fasting. At siyempre, gutom ka. Hindi ka nga lang, sabi nga, hindi ka nga lang makapag-almusal eh. Iba na kondisyon ng katawan mo eh. Minsan nga, kape lang eh. Diba? Naghanap ka ng kape kasi wala nang iba, kape pa lang eh. Pag wala kape, parang iba kondisyon ng katawan mo eh. Siya, 40 days, fasting. At siyempre, gutom siya. At tingnan niya daw ang isang tao pag nagugutom. Magagawa niya ang halos ang kahit ano. A man gets hungry. He can do almost anything. He will still magnanakaw siya, mag-hold up siya around, beg, magmamakawa, manglilimos, mangungutang, anything. Pag nagugutom siya. See? He had that appetite. Meron siyang ganong panlasan. O hinahanap o pangangailangan. Kaya nga, no? Kasi si Satan ay ginamit yung unang matinding pagsalakay sa Panginoon, yung gutom. Kaya kung minsan, no, pag nagugutom ka, pinaglalaanan mo ng budget yun. Para hindi ka magutom, pinaglalaanan mo ng budget yun. Pinaglalaanan mo ng panahon. Pero, ang sabi ng message, sabi ng Panginoon, what are you striving for? So you can live. What are you living for? So you can die. Diba? Kaya ano bang napakalaking bagay na ipapalit para hindi tanggapin ang buhay na walang hanggan? Kaya kung titignan natin, no? Kung titignan nyo, no? Tayo nagtatabi para may makain. Para bang napakahirap ibigay yun? Pambili na ng pagkain, ibibigay mo ba? Pero, lagi natin narinig, mahirap maging Kristiyano. Yes. Pero, andyan ang Panginoon. Amen. Tingnan niyo yung babaeng tao, babalik ulit tayo doon sa Sarepta. May tinabi siya pagkain nilang mag-ina. Pero, nang ang Diyos ang magsalita sa kanya, hindi siya nang natwirang basta-basta yun. Binigay niya para sa Panginoon. Amen? Sabi nga, God is so unusual. And He had children that is unusual. Amen. Amen? Magiging kakaiba ka talaga. Hindi ka magiging kagaya ng children of darkness. Because we are the children of light. Dahil yung children of darkness, ang nakikita nun puro na lang problema. Puro mawawalan ako, mahihirapan ako, mga problema ako, mabibigatan ako. Yan yun. Kasi madilim, negative. Pero kapag children of light ka,
Iba nakikita mo, maliwanag. Ang nakikita mo, pag nagugutom ka, si Kristo. Pag nahirapan ka, nakikita mo si Kristo. Pag nabibigyan ka, nakikita mo si Kristo. Diba? Pag napapagod ka, nakikita mo si Kristo. Amen? Pag nakawala ka lang kung ano, doon ka tumitingin. Doon sa liwanag. Nagiging maliwanag ka ng mag-isip. Hindi na madilim ka mag-isip. Dati tayo nasa kadiliman, pero inalis tayo sa kadiliman, nilagay tayo sa liwanag. Hindi na tayo kailangan pang bumalik doon sa kadiliman. Ang hirap doon. Subukan mo patay ang ilaw, magkakabanggaan kayo sa loob ng bahay. Diba? Matatapig mo yung ganito, matutumba yung ganito, madilim eh. Ano na, pag binusan ng ilaw, makikita mo yung paguluhan. Diba? Tama? Buksan mo yung ilaw, makikita mo kung ano yung problema, kung ano yung diferensya. Mayroon naman talaga magligpit pag patay ang ilaw. Kung magliligpit ka, patay ang ilaw, nag-ayos yung mga bagay-bagay, walang liwanag. Paano magagawa mag-ayos ng mga bagay na magulo kung madilim? Sabi, I am the light of the world. Amen. Diba? Sabi, ang panahon daw ng Laodicea, total darkness. Kailangan ng liwanag. Amen. Ang liwanag, ginagamit saan? Sa kadiliman. Kaya pag mayroong kadiliman, na dumarating, o nag-approach, o nakikita natin, gamitan natin ng liwanag. Amen. Gamitan natin ng ilaw. Gamitan natin ang salita ng Diyos. Amen. Kung meron ka nakikita, may mga karamdaman, parang wala ng kalunasan, tumingin ka sa liwanag. Amen. Oh, hallelujah. Kaya kung titingnan, makikita natin dito, yung kapangyarihan yun, gustong ni Satan, ng devil, na gamitin ng Panginoon sa sarili niya. Pero, hindi niya yung ginamit sa sarili niya. Nagugutom ang Panginoon, hindi niya ginamit kapangyarihan niya natin. Mas kailangan natin yung mga kapatid. Mas kailangan natin mapagtagumpayan ng Panginoon. Huwag siya mabutok siya sa pagkain. Amen. Hindi kanya ipinagpalit sa pagkain. Kahit gutom siya, hindi niya pinagpalit. Dahil ikaw ang nakita niya. Tayo ang nakita niya, mga kapatid. Kahit nagugutom siya, hindi siya inisip ang kanyang sarili. Amen. Mga kapatid. Oh, hallelujah. He didn't use it on himself. No. He used it, on others. Yeah. Ginamit niya daw yun sa atin. Amen. Hindi sa sarili niya. Kapatid. Pwede niyang gawin yun. Amen? Amen. Isipin niya kanya sa niya, pwede. Pero mas inisip na tayo. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid. Hindi siya nagpatakso doon. Kahit 40 days siya, hindi siya kumakain. He used it on others. That's right. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa sarili niya, kundi para sa atin. Hallelujah. He used it on others, not himself. It wasn't for him. Hindi para sa kanya. Though he could have done it. Maaari niya, pero maaari niyang gawin yun. He certainly could have done it. Tiyak niyang magagawa yun. Magawin yung tinapay, yung bato, kaya niyang gawin yun. Diba? Kaya niya nga maglagay ng pilak doon sa bibig ng isda eh. Nang hindi alam eh. Kumuha ka. Huli mo yung isda doon at kumuha ka doon. Nagpambayad natin doon. Hindi mo yung isda. Yung unang nahuli. May pilak. Sino maglagay nun? Sabi kanina, sabi mo, kailangan ng Panginoon, pinakuha yung asno. Doon, sa isang tao doon,
Pumasok ka doon, kunin mo asno. Biri mo, nakatali na yung ano doon. Paano nalaman ng Panginoon? Kung may sinabi ng Panginoon, yun ang sabihin mo doon. Ang sinabi na mo, walang reklamo. Dala-dala na yung asno. Amen. Pwede yan gawin na bagay-bagay. Dami. Walang imposible sa Diyos. Kaya huwag kayo mag-alala. Kung meron kayo napakabigat na bagay-bagay, suliranin mo, ano, walang imposible sa Diyos. Basta hold on sa kanyang salita and know your position. Kapag alam mo na ang pangalan mo ay nandun sa natural that's the will of testament. Andun ang pangalan mo sa mga pamamanahan. Dapat alam mo. Dahil mawawala ng halaga yun. Kung nandun ang pangalan mo, tapos hindi mo alam na meron ka palang karapatan. Doon sa pag-aari na yun. Dapat alam mo. But see how the devil gets. Nakita daw natin kung anong ginawa ng Diablo. The devil wants you to mind him. Ang gusto ng devil ay siya ang isipin mo. Siya ang sundin mo. Yun ang gustong gawin ng devil sa Panginoon na siya ang sundin. Pero ang sabi niya, he minded only what the Father said to. Doon siya nakatuon, nasa isip niya, kung ano sinabi ng Ama sa kanya. Kaya nga, doon sa paragraph 90 sa baba, na kapatid, kasi gustong gamitin yung kapangyarihan na maging kakaiba siya kaysa dun sa kaisipan ng Diyos na gawin niya. Ang gustong gawin ng devil ay siya sundin. Huwag kung ano yung purpose na. At gagawa silang iba't ibang pagtukso. Sabi, maski daw ang mga kababaihan, sa kahabaan daw ng buhok, minsan paparamdam daw sa iyo ng kaaway na kakaiba ka. Oo. Kaya lang, totoo naman kakaiba ka, pero gagawin daw ng kaaway na magiging parang mas mataas ka sa iba. No? Parang pwede gawin daw ng kaaway yun. Yan yun. Sa paragraph 119, now let's just take for instance, our sister, they're pretty. Sabi ko, magaganda sila. And he can get you to a place, at pwede kayo dali sa isang lugar, that you let your hair grow out. Dadalhin ka daw doon sa, magpapahaba ka ng buhok. You let your hair grow out, you didn't realize it looks so nice on you. No? At isipin mo, napakaganda, napakabagay sa'yo, napakaganda tignan, and the first thing you know, you get kind of feeling a little stuck up, a little above something else. Hanggang sa dumating ka. Pero ang tunay na Kristiyano, nagpapaaba kayo ng buhok dahil sa Panginoon. Amen. Hindi para basta tingalain ng tao, hindi para hagaan ng tao. Sabi nga nun, we are not here to please men, but to please Him. Amen. Siya ang dapat natin mabigyan ng kaliburan. Hallelujah. Sabi, dadali ka doon, little above something else. Kasama tulungin, sa mga kalalakihan. You know what I mean? And you can take that same thing and proposition, pwede ka niyong gawin, kahit anong bagay, katuksuhin, kahit sa mga kalalakihan. Anong meron ka? Dadali ka rito sa pagmamataas. No, pwede rin gawin ng tao na yun. Kasi ganun ang gustong gawin ni Satan, ng devil, kay Christ. Yung the pride of pride. Gusto niya maging mataas, ibibigay sa kanya. Lahat. Sabi ng devil. Di ba? Yan mga kalalakihan. Sabi,
And he can take that same thing and proposition it with you. Pwede niya sabihin daw sa iyo, imungkahi sa iyo, na, ganito ka, ganito ganon. Kahit na sino sa atin, pwede daw gawin yun. No? Pwede gawin. Pero dalawa lang ang gagawin mo. Sabi, it's up to you. Sabi kanina. Kung tatanggapin mo o hindi rin. That's right. See? You got to overcome that. Kailangan daw natin mapanagumpayan iyon. Tandaan natin, you are living for God. No? Kaya kahit ano bang makita natin, sabihin ng iba, o mga pandaraya, paghikaya, panunukso, tandaan daw natin, tayo daw ay nabubuhay sa Diyos. Amen. At hindi tayo basta nabubuhay din sa ating sarili. You have one objective, and that is Christ. Yun lang ang ating layunin daw ay si Yesu Cristo. Outside of that, there's nothing else that counts. Maliban daw doon, wala nang iba pa. Kaya nga, that's Him. Kaya nga, then secondly, for your family. Then thirdly, for yourself. Unang Diyos, sunod ang pamilya, sunod ang sarili. Hindi baliktad ha. Hindi sarili, tapos pamilya, tapos Diyos. Iba yun. Ibang salita ang tinanggap. Sabi, you will have the same interpreter like Eve had or has. Yung interpreter daw ni Eva, yun ang parang magiging interpreter mo ngayon kung baliktad. Unay mo sarili mo, sunod ang pamilya, huli ang Diyos. Pero ang sabi ng Scripture, love God first above all. Amen. At pinakita ng Panginoon, maski siya, hindi niya inuna ang kanyang sarili. Sabi niya, ginagawa ko, sinusunod ko kung ano sinabi sa akin ng Ama. At pagkatapos sinusunod niya, tayo. At ang sinusunod niya huli, siya. Ama? Hindi yan. Una, para sa Diyos. First, for God. Next, for your family. And next, for you. Sino kaya ito? Ako kaya ito? Tanungin natin sa sarili natin. Ako ba nakasulat sa Biblia na ito? Ang galing maging Kristiyano, di ba? Madali yan pag inunan mo si Lord. Amen. Kapatid. Wala kang ibang titignan. Si Lord. Di ba aling maging panatiko ka ni Lord? Di ba aling sabihin lang, you are fools for Christ? Tama? Amen. Isa lang sumagot ha. Payag ba kayo na una ang Panginoon? Amen. Pangalawa, ang pamilya? Amen. Panghuli kayo? Amen. Mahina ah. Parang narinig ko na yung pag meron kayong 10 manok. Diba? Ilan lang sa Diyos? Isa. Pag meron kayong 10 baboy, ilan lang para sa Diyos? Isa. Pag meron kayong 10 baka, ilan lang sa Diyos? Wala nang sumagot. Oo. Nung maliit ang sweldo, nagbibigay. Ang tama. Nung lumaki yung sweldo, nabawasan na yung binibigay. Nung mas malaki pa yung sweldo, wala nang binibigay. Oh.
Sabi kasi, una pa na doon, pag meron isang saging, ilan? Ang sa Diyos, isa. Hanggang sa dumating sa baka, wala na sumagot. Balik tayo sa saging. Balik daw sa saging, yun lang ang kayang ibigay eh. Isang saging. Kaya, nagkamali ba? Kumisan daw, sabi kanina sa message kayo ng umaga, kumisan, akala na sa isip natin, mali ang ginagawa o nangyayari sa buhay natin. Pero, yun pala ang tama sa paningin ng Diyos. Amen. Dahil siya nakakalap ng lahat ng bagay, tayo hindi natin alam eh. Pag may pinuntahan tayo, hindi natin alam kung ano magiging kahinat natin, pero ang Diyos, alam niya kung ang kahinat natin. Amen. Alam niyo eh, hindi kailanman malilimutan o hindi pwedeng hindi alalahanin ng Diyos ang isang basong tubig o isang piranggo na biyaya na ibinibigay natin sa Diyos. Sabi nga, ultimong palakpak niyo eh. Di ba? Alam niya ng Diyos. Amen. Tapos minsan na lang papalakpak, napipigil mo pa. Pero nung tinawag ang pangalan doon sa ayudahan, ako yan! Ako yan! Ha? Pero pagdating sa di ba? Kaya nga, tignan nyo, first, for God, next, for your family, anong kasunod? And next for you. Anong number ka? Number 3. You know, ikaw pa ngayon ang perfection eh. Diba? Ang perfect yun eh. Huwag mo ka. Pero ngayon eh, mga mangaral talagang tinuturo. Unahin mo muna sarili mo. Bakit mo sila i-isipin? Di ba? Yun yung mga natural man. Sabi nga gano'n, ang salita ng Diyos ay fool. Di ba? Foolishness sa kanila. The natural man cannot receive, di ba, the things of God. For it is foolishness to them. Amen. Kung titignan mo naman, kapag natural man ka, ano naman, ba't iisipin ko kayo, unahin ko si Lord? Eh, kapos na ako. Tapos, susunod ko pa yung pamilya ko? Eh, di, kapos na ako. Pagdating sa akin, eh, di, kapos na ako. O, isip ng tao yun. The natural man. Pero hindi na gano'n ang mag-isip ang mga lahi ng Diyos. Amen. Amen? Naging una si Lord. Amen. Di ba? Naging siya. Siya ang una mong kausapin, pag-gising sa umaga, siya ang una mong lalapitan, siya ang una mong aalalahanin, siya ang una mong bibigyan ng panahon. Diba? Hindi naman kinukuha lahat ng Diyos ang buong panahon natin eh. Sagana nga ang Diyos eh, alam na araw natin ito eh. Pinisip pa niya yung sarili niya, di ba pangulo pa siya? Di ba alam na araw, hatiin mo na yan sa'yo, at sa pamilya mo, napunta mo sa huli na si Lord eh. Pero tinuro niya, nung nandun siya, sa nagkatawang tao siya, pinakita niya kung anong dapat. Being a good example. Amen. Oh, hallelujah. Yun, number 3. May kasunod pa ba? That's the end of the road. Hihirit ka pa ba? That's the end of the road. Amen. Magko-contest ka pa ba? Magko-complain ka ba? That's the end of the road. Amen. Diba? Put yourself last. Grabe. Ha? Diba ang sarap maging Kristiyano? Amen. Meron tayong pagkain na hindi pagkain ng
mundo. Ito hindi na makakain to. Pero tayo, kaya natin kainin yung salita ng Diyos. Dahil yan ang pagkain natin, mga kapatid. We are not to be conformed to this world, Amen. but by being transformed by the renewing of your mind, Amen. to know what is acceptable. Diba? Sa Diyos. Oh, hallelujah. Kaya ang Panginoon, though He were a son, doon sa kaninang message, though He were a son, bagamat siya anak, yet learned the obedience by the things which He suffered. Amen. Oh, hallelujah. Kahit siya'y anak, natuto siyang sumunod by the things which He had suffered. Kahit man, mahirapan siya. Ayun, though He were a son, yet learned. Anak siya eh. Diba? Pero, hindi yung pinawa, teka, ano ka ba ng Diyos eh? Bakit ganito? Bakit gano'n? Hindi. Amen. Pinakita niya sa good example, kailangan niya sumunod kung ano ang sinabi sa kanya ng Ama. Amen. Without compromising, without doubt, without reasoning, not putting self-interpretation, not putting self-idea, self-thinking, self-thoughts, o self-program. Yet learn the obedience by the things which He suffered. Sinunod niya kahit sa mga bagay na naghihirap siya. Amen. Pinaghirapan niya. Ang binibigyan niya sa ating kalayaan ngayon, ang binibigyan niya sa ating bigyan niya mensahe sa ating ngayon, ang binibigyan niya kapahayagan unawa sa ating ngayon, pinaghirapan niya ng Panginoon. Amen. Pinaghirapan niya yan, mga kapatid. Naunawaan mo ang mensahe. Diba? Recognizing your day and its message. Amen. Diba? Nakita mo ang araw na ipinabubuhayan at ang mensahe sa araw na ito, pinaghirapan niya ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi gano'n, know your position. Amen. Dapat alam mo ang iyong posisyon. Oh, hallelujah. He learned. Sabi gano'n, the obedience by the things which has suffered, and being made perfect. Amen. Ang nagpasagdal din sa kanya ay ang mga paghirap niya. Hindi pwedeng hindi siya maghirap, hindi siya magiging mapapagta niya ang kasakdalan. Sabi, He was tempted in, sabi, sa lahat ng bagay, in all things, He was tempted to be a perfect sacrifice. Amen. To be a perfect example. Kaya alam niya, pinagdadaanan natin. Umiyak ka, umiyak din siya. Nagutom ka, nagutom din siya. Naguluhan siya, naguluhan din siya. Mga kapatid. Being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Siya daw ang author ng eternal salvation. Kailangan meron tayong pagsunod sa Kanya bilang author. Hindi natin pwedeng puruan yung author. Tama? Siya nga yung author eh. Parang director yan. Hindi pwede turuan yung director. Direct, ganito na lang. Hindi pa pwede. Siya director eh. Siya nakakalan eh. Kaya ang ginawa ng mga artista, dahil gusto nila masunod sa sarili nila, nagawa sila ng kanya-kanyang production. Diba? Puro na sila director. Dati artista lang yun, puro director na. Diba? Sila na yung director, sila pa yung artista. Yeah. Oh, lahat-lahat, sila na. Kaya all mixed up. Kahalo-halo na. Kaya, minsan nga, may nanonood, nagugulan doon sa eksena na ginawa ng director eh. E di, mas lalo ngayon, mas naguguluhan na sila. Dahil yung director, di ba? Andiyan dyan na. Pero, ang Diyos, hindi siya ganun. Nakakabit.
Sabi gano'n, pinumpara din tayo na ito daw ay isang eksena. Great drama. Amen. Tama? Hallelujah. At ang director natin ay si Lord. Amen. At sino ang artista? Tayo. Amen. Siyempre, pag may pelikula, hindi lang artista nandyan. Sino nandyan dyan? May kontrabida. Yan. Parang isang pelikula, may kontrabida. At meron din extra. Yung extra, sisipot, mawawala. Extra lang eh. Tama? O yung kontrabida, matagal pa mga kasama yan. Pag isa, nagdulungan, nandun yung kontrabida eh. O dati ang bida, hindi namamatay na eh. Sa pelikula natin noon, o ngayon namamatay na rin yung kontrabida. Ako mamatay yung kontrabida. Kaya ganun. No? Kaya, tingnan nyo. Si Christ, ang author of our eternal salvation, unto all them that obey Him. Kailangan susunod tayo sa Kanya. Amen. Hindi pwedeng sa sarili natin o sa ibang tao. Sa Kanya lang. Amen. Tayo lumalakad sa mundo na ito. Patuloy na lumalakad. Amen. Pag hindi ka lumakad, delikado yan. Para maestro ka. Kailangan lumalakad ka palagi. Tama? Amen. At pag lumakad ka, pag hindi mo na alam yung pinapuntahan mo, dapat meron kang gabi. Yung mga naglalakbay, kagaya ng mga barko, meron silang kompas. Kompas. Tayo, spiritual speaking, naglalakbay tayo. Amen. Dapat may kompas din tayo. Amen. Para malaman mo kung tama yung pinupuntahan mo, yung pupuntahan mo, yung mga kasama mo, dapat may kompas ka. Anong kompas natin? Bible. Dito natin titignan kung nasa na ba tayo ngayon. Amen. There will not be, bandang baba, there will not be one person who will sit in the throne of the Lord Christ. Sa bandang baba lang yan. There will not be one person who will sit in the throne. Sabi, I will grant him to sit with me in my throne. Sabi ganon. He that overcometh, I will grant to sit me in my throne. Sabi ganon. At dito, ang sabi, wala ni isang tao na uupo sa trono ng Panginoong Hesukristo maliban unless he has been living that word. Hallelujah. Nakita mo? There will not be one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he has been living that word. Ayan. Ang sabi kanina, si Christ ang author ng eternal salvation unto all them that obey Him. And He is the Word. Kaya sundin natin ang salita. At wala ni isang tao na uupo doon sa kanyang trono na kasama niya, maliban na siya'y mabuhay doon sa pamamagitan ng salita. Wala. Maiksi lang, lagi sinasabi natin, maiksi lang ang buhay dito. Ang sabi ng mga natural na tao, maiksi lang ang buhay. Make the most of it. Magpakasaya ka na. Gawin mo na yung mga bagay, lalo pag nagkaedad ka na ng 50. Sabi pang ganun, may edad pang sinabi. Diba? Gawin mo na, pumunta ka na sa gusto mong puntahan. Hayaan mo na yung mga anak mo. Dahil may mga sarili silang pamilya, ito ganyan. Ganito ang gawin mo. Natural. Diba? Natural man. No? Pero, oh, hallelujah. Hindi maaaring gano'n. Dapat, tayo mabubuhay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Kahit sabihin pa niya, tingnan nyo, mga tao, sabi, there will not, basta mo rin, balik mo. There will not be one person, wala ni isang tao,
who will sit in the throne, nauupo sa trono ng Panginoong Jesucristo, maliban na siya ay nabubuhay sa salita. Your prayers, yun nyo ha, ang inyong panalangin, ang inyong pagpapasting, pag-ayuno, your repentances, ang inyong pagsisisi, no matter what you present to God, kahit na ano pang bagay, ang inyong ibigay sa Panginoon, of that will gain you. Sabi nga, none of that. Wala pati isa nun. Pero mo, pa yan panalangin mo, nag-ayuno ka pa. Kaya hingi mo ng tawad. Pero, God, sabi, none of that will gain you. Hindi daw yun, isa doon, hindi ka bibigyan ng pribilehiyo para mo sa kanyang trono. Hindi ganun kadali. Kahit nananalangin ka. Kahit nag-ayuno ka. Kanino dapat ka? Sino dapat ang umupo doon? Hindi yung masyadong maraming pananalangin. Na puro panalangin. Mananalangin lang ako dito sa bahay. Mag-ayuno ako, ganito, ganyan. Wala daw. Wala daw ipapakinabang. None of that will gain you the privilege of sitting in the throne. Sino mo doon? It will be granted only to the world bride, mga kapatid. Ito yung world bride. Yung natin na nabubuhay sa salita ng Diyos. Hindi na matatagal sa kanilangin. Pagkatapos ang buhay na, ganun pa rin. Hindi na matatapos, mas babalik sa ganun pa rin karakter. Hindi mo yung nagpapatawag, tapos isang linggo lang. Hindi mo yung naghahandog, pagkatapos ganun-ganun. It will be granted only to the world bride. Oh, hallelujah. Yun ay pagkakalob lamang sa nobyang salita. He is the word. We are part of that word. Amen. And we should be the word. Amen. Not our word. Yung word na, sabi nga, yung iron pirate mukhang magkawid. Pag magkahiwalay, kita mo, pero pag nagpigit mo, makikita mo pagkakaiba. Hallelujah. Balik ko sa kanina, dun sa kaninang yung happy na overcome. Did you notice the arrangements? Yan. Did you notice the dalawang the arrangement? Yan. Napansin niyo ba daw ang pagkakaayos nun? He that overcometh, I will grant him to sit with me in my throne. See? Sit with me in my throne. Not on my throne. May pagkakaiba. In my throne at on my throne, may pagkakaiba. In my throne. At sinabing in my throne, that's in his domain. Ano yung domain? Yun yung kanyang teritoryo o nasasakupan. In my throne. Yan. Hallelujah. Kaya, si Christ doon sa throne na yun, siya yung ruler. And we are his domain din. Tayo yung nasasakupan din niya. Marami. Pakitaan mo yung throne ruler. Throne ruler. Bandang taas. In my throne, that's in his domain. Yun ay sa kanyang nasasakupan. As Christ is the ruler. Tayo ba ay nagpapasakop kay Kristo? O di dapat siya yung ruler natin. Siya yung dapat sinusunod natin kung tayo nasasakupan niya o sakop niya. Yung hindi niya sakop, hindi siya ang ruler nun. At yung hindi siya ruler, hindi yung sumusunod. Ganun talaga yun. Kasi yung domain, yun yung nasasakupan niya at siya daw ang ruler. Throne ruler at this time, ngayon, of the complete domain of God,
So will the church be with him. Then din daw ang church. The bride be with him. In his throne. Doon sa kanyang sasakupan, nandoon din sila. Yung bride. In the entire domain. Oh, hallelujah. Sabi diyan, his throne in the entire domain. Reaches sa bandang baba. Reaches just as far as its boundaries does. Umaabot daw ito hanggang doon sa mga hangganan nito. Biruin nyo. Kung ano yung nasakupan ni Christ, doon din sa bride. Reaches just as far as boundaries does. And this is from eternity to eternity. Biruin nyo ang domain natin. From eternity to eternity. Bakit? Andun si Christ eh. Dapat kung nasaan si Christ, andun din tayo. Amen? Hindi ito sa pag tinanong mo, kasama ka ba ni Kristo? At hindi makasagot? At hindi alam? At hindi sigurado? Mahirap yun. Anong katunayan mo? Nakasama ka ni Kristo? Sige, anong katunayan mo? Kasama ka ni Kristo? Sinagot ni Paul yan. Dapat sagot nyo ganun din. I live, yet not I, but Christ liveth in me. Amen. Ano ba? Hindi ako ng Holy Spirit na nabubuhay sa akin. Diba? Tinanggap natin ang kanyang salita at ipinabahay natin ang kanyang salita. Isang katunayan yun, mga kapatid. Sabi mo, nasa akin ang token, nasa akin ang token, nasa akin ang token. Ay, kahit na sabihin mo ang token to, salita ka ng salita tungkol sa token, diba? Your life being a testimony speaks louder than your words. Hindi mo kailangan sabihin yun. Pero siyempre, habang nag-share, pwede mo sabihin yun, pero hindi na basta maunawaan yun, like being born again. Diba? Napakasimple lang sa kanilang being born again, tapos sama mo pa ng token. Ano na nangyari? Diba? Nasabi ko lang yun na mabuti naman yun, pero sabi kanina, prayer, fasting. Diba? Ano ba? Ano? Repentances. Oh, diba? Mabuti yan. Pero ano sabi? But none of them will gain. Wala daw ni isa doon. Ang makakatanggap mo, kundi yung nabubuhay sa salita. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Kaya ito'y from eternity to eternity. Hindi tayo nakatingin dito. Doon ka na nakatingin sa eternidad, di ba? Just think of it, son. Now, paragraph 35. We come here. We are here for one specific purpose. Sabi kanina, throne. I will grant him to sit with me in my throne. That is his domain. Diba? Kung saan daw maaabot ang hangganan nito. We come here, we are here for one specific purpose. This is a house, this is the house of correction. Ito ba'y kasama sa domain? Yes. Kaya nga, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, because the churches is God's domain. Yan ay nasasakupan ng Diyos. Hallelujah. This is the house of correction. This is, yung kanina, pakibalik mo. Yan. This is the house of correction. This is the throne. Nasa throne tayo. Amen. Nasa throne tayo ng Diyos. And He is our ruler. Amen. Hallelujah. At dito, meron daw correction. This is the throne of God, and judgment goes forth from the house of God. Di ba darating yung throne, may throne, di ba? Sabi nga white throne judgment. May white throne judgment doon. Meron din judgment ngayon.
Ang church daw. Judgment goes forth from the house of God. Amen. Wala kang makikita ang mga tao sa simbahan na lahat puro perfecto na sa pag-uugali nila. Wala, lahat ay para bang hindi na nagkakamali. Pero sa ibang mga churches, para ba sa malalas ng denomination, makikita mo, para bang hindi na sila nagkakamali, lahat nakangiti. Abot ang gantenga, lahat para masaya, lahat may mga pagkain, lahat may mga... Na parang walang judgment, walang pagbabago, taon na ang binilang, dekada na ang binilang, 150 years. Kasi yung 100th century. Parang golden, anniversary? Golden years ba yan? Hindi. Paano ba? Decade, diba? Century, decade, diba? Century. Ayan. Kaya, this is the throne of God, and judgment goes forth from the house of God. Kaya nakakarinig tayo ng correction eh. Amen. Pag sa church, wala kang narinig na correction, sabihin gano'n, hindi, wala silang challenges. Walang challenges. Tests and trials, wala. Kapag wala daw, ang iglesia daw, pag walang tests and trials, ano daw? They are not, sons and daughters of God. Sabi, they are, ano ba yung anak sa labas? Illegitimate. Diba? Sila yung mga illegitimate. Walang test and trial eh. Kasi lahat ng iniibig daw ng Diyos, sons and daughters of God, sabi, He chastened. Amen. Diba? Sinusubok niya at pinapalo. He rebuked and chastened. Kaya nga, judgment goes forth from the house of God. In here, we are under a leadership of the Holy Spirit. And we are here to take reckoning. Kaya daw nasa loob ng simbahan, to take reckoning, ibig sabihin, evaluation. Ine-evaluate natin. No? Sinusuri natin, o sinisiyasat natin. To see where our short places are. Ibandang baba lang. Yan, to see where our short places are. Kung nasaan daw ang alin, makita ko saan daw tayo natutulang. Dito. Habang nandito tayo, mga kapatid, minormold tayo patuloy ng Diyos. Amen. Lagi tayo walang tumanggap ng mensahe na gano'n agad. Alam niyo, pag natanggap niya na agad, alam niyo, kunin na siya ng Diyos. Natanggap niya na yung sukat niya eh. Pag gagawin niya rito, natanggap niya na yung sukat niya eh. Kaya habang nandito tayo, nagpapatuloy tayo. Amen. Habang tayo lumalago. At habang lumalago tayo, maraming mga bagay-bagay na mga yung mga bagay na mga pagtukso. Maraming may mga pagkakamali. To see where our short places are, our shortcoming, and how can we catch from where we should be? At paano daw tayo makakahabol kung saan tayo daw nararapat? Dito yun. Amen. Pag nakita mo, teka muna, mukhang kulang pa yung patience ko kulang pa yung pagtitiis ko makakarinig ka ngayon. Yun ang kulang mo eh. Amen. Pinira na naman ako, Pastor, tinamaan na naman ako, ganito, ganyan. Yun ang kulang mo eh. Amen. Si Pastor, nagbanggit na naman ang tithes. Yun ang kulang mo eh. Amen. Diba? Yun ang kulang mo eh. Sabi dyan, sabi, that's from where we should be. Diba? Ito sa ibang bagay. Medyo mataas ka rin. Dapat naka-level lahat. Diba? Level lahat. Hindi yung parang namamatay ka, ting-ting. Diba ganun yung sa ang tawag doon? Yung pag pinasaksakan ka ng aparato, yung pag mamamatay ang ting-ting. Hindi na pwedeng ganun. Kailangan yung diretso na. Ano ibig sabihin nun? Ay, patay.
Ibig sabihin, patay ka na sa pangangatwiran. Patay ka na sa pagkagailan. Patay ka na sa pagkaalinlangan. Hindi na pwedeng ting, dapat, di ba? Hindi pwedeng basta-basta. Tingnan nyo. Makita kung paano tayo makahabol sa kung nasaan na dapat tayo. Inans ko nga pala, to make it, small. Inans ko muna yung pangalan to ni Sister Tintin, kasi hindi pa pala siya nababautisma. Napaisip-isip ka. Kaya inans ko muna yung pangalan ni Sister Tintin. Pero pwede naman mag-login kay Pastor. Araw mo lang yung pangalan mo. Pag nabautismo ka na sa isang linggo, pag nag-decide ka na, totally, tanggapin mo ang message, tanggapin mo ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tignan nyo dyan. Where we ought to be. And that's what we study. At yun daw ang ating pinag-aaralan. Ministers study those places for their people. Ano daw yung mga pinag-aaralan doon ng minister, at doon daw sila nag-uumpisa. When they see the people, galak. Ano yung galak? Kakulangan. Yung mga kulang. At doon daw nag-uumpisa ang manangaral. They begin on that. Ministers study those places for their people. When they see the people, galak. Yung kakulangan. Yung kung saan siya mahina. Yun. Kung isa na, di ba? Doon ka na mahina, doon ka pa. Diba? Doon ka pa. Saan ka pa? Mahina ka sa ganito, tapos ang bibigay siya yung pangyayari. Tungkol sa ganun. Oh. Kaya, yun ang kulang eh. Kaya kung minsan inisip daw ng tao, sabi niya kanina, inisip ng tao na mali yata yung dumating. Tama yung dumating. Mali lang yung pag-iisip natin. Yung pag-unawa natin ng mali. Pero ang Diyos hindi magkakamali. Mga kapatid. Kaya, yun nyo, when you see the people, then they begin to that. Diba? Kung ano daw, yung kulang. Doon. Next paragraph, I think that the church maybe should be taking just a little. Sabi, ang iglesia daw ay nararapat na mas matastas pa ng kaunti sa ngayon. Diba? Dapat. The church should be taking just a little step higher at this time. Dapat tumangat kayo. Hindi pwedeng ang alam lang natin puro addition. Dapat alam din natin yung subtraction. Pag dinagdagan mo pa ng division, di ba? Kailangan nag-upgrade tayo. Yung mga square root, yung root, hindi basta maiintindihan na ng bata yan. Pero kailangan nag-upgrade tayo. Hallelujah. Kaya ang overcoming, you've got to have something to overcome. Hallelujah. And this church age, atong panahon daw na ito, sa bandang babayan, the Holy Spirit was speaking about here. Sasalta daw ang Banal Espiritu dito. Paragraph 37, yan. You've got to have something to overcome. And this church age that the Holy Spirit was speaking about here at the Laodicea church age, panahon natin ginabubuhayan. As we have just been taught, it needed a rebuke. Kailangan daw nito ng, ano yung review? Agsaway. Agsaway. Bakit? Because it's different towards Christ. Dahil may iba daw ito, sumasalawag daw ito kay Kristo. Bakit? Inilabas na nila ang Panginoon eh. Sila na lang. Hindi mo na kailangan humingi ng tawad sa Panginoon. Doon na lang sa kumpisalan. Inilabas na ang Panginoon.
At marami pang iba, dami ko naisip, kaya lang ayaw ko masyadong para bang, hindi ito personalan ha, pero personalan ito. Sabi nga, bato-bato sa langit na mahal, ba't bago? Sa lahat ito! Oo. Kasi, sabi ganun, ano ba ang new birth para ma-experience mo ang new birth? Christ revealing Himself personally to you. Amen. Yun, para mabago ka, ihahayag ni Kristo ang buhay niya sa'yo. Amen. Kaya inilabas nila si Kristo sa kanilang panahon. Kaya nga kumakatok, di ba? Kaya kung wala sa loob mo ang Panginoon, alam mo naman, nasa loob mo, wala nga eh. Pag wala sa loob mo si Kristo, nasaan? Nasa labas. Pag nasa loob mo si Kristo, siya yung control tower mo. Amen. Siya yung ruler mo. Amen. Siya yung sinusundan mo. Siya yung pinakikinggan mo. Siya yung pinupuntahan mo. Diba? Siya yung sinusunod mo. Huwag na natin banggitin pa yung nasa labas. Kayo lang mag-isip. Kaya nga, maaari kumikinang, may prayer, may fasting, may repentances, kumikinang, pero pag idinikit mo sa tunay, makikita mo daw kung ano magkakaiba. Marami nagsisinta ngayon. Pero pag idinikit mo yan, doon sa tunay, na mana ng kalataya, Amen. makikita mo magkakaiba. Amen. Christ was on the outside, trying to get back on the inside. Kaya pag kumatok si Christ, pag-buksan mo. Amen. Sabi niya, pag nagbukas, I will come in and sup with him. Amen. Nakain akong kasama. Ano daw yun? Yung bang inilabas na siya pero nakatok pa siya. Ano daw yun? That's love. Inaayawan mo siya, inayawan mo siya, pero kumakatok pa rin siya. Trying to get back. Amen. That's love. After he had been put out of his own house, sa iglesia, dapat siya nandun sa mga churches, pero inilabas siya ng mga churches, was trying to come back in and said, he that will open the door, I will come into him. Amen. Sa church. Pero hindi magbukas sa kanya. Tayo ang nagbukas sa kanya. Ano? Hallelujah. Amen. Kaya, notice, his call here is not just the church. No? It's not he that overcometh, hindi daw church. The individual. Eh, banda-banda, the individual, mga kapatid, that will overcome. Amen. The individual. Hindi ito yung buuan, personal Amen. experience. Individual that will overcome. Individual. Mga kapatid. Dito, kung upo doon sa luklukan, mga kapatid, halimbawa, pag sinabing individual, individual. Wala doong upuan na isang upuan, dalawa kayo uupo. No? Hindi, mabait kasi ito eh. Matulungin kasi ito eh. Kaya lagi kong katabi siya. Diba? Dahil baka ligtas na rin ako. Kasi, di ba, masipag siya sa Panginoon. Ako, medyo lang. Baka pwedeng tumabi na lang ako sa kanya doon, sa throne. Hindi pwede. Individual nga eh. Amen. Now, next paragraph, 39, we see then, knowing that this is the Laodicea age, and knowing that this age needs, kanina review ko lang eh, no? Ito, matindi na. Sharp review na. Isang matinding
pagsaway. Ano ibig sabihin? Pag matinding pagsaway na, matigas ang ulo. Oo. Oo. Pagsaway, matigas ang ulo, ano pa? Gusto laging susubuan. Pwede naman kumain mag-isa. Gusto ihahatid pa. Parang binibaby ka. Sabi diyan sa next paragraph, it's been said so much that God is such a good God. Sinasabi daw na ang Diyos ay mabuti naman ang Diyos. Okay na ako, nang ganito lang ako. No? Masulyap-sulyap, anong ganon. Pag ganon, no. Hirap nun yung placing. Ano yan? Ano yung placing? Hindi pwede. Kung baga sa amin, dito barya-barya lang. Ang laban dito, buuan. Amen. Amen. Hindi pwedeng barya dito. Yung pananampalataya mo, barya-barya. Hindi pwede. Kailangan dito, diba? Buuan. Hindi pwedeng may faith ka doon, may faith ka doon, may faith ka doon, may faith ka doon. Pinakikinggan mo yun. Ang absolute natin, ang word. Amen. Ang Diyos. Right. Amen. Kaya yung iba daw, sinasabi, ano naman ng Diyos, mabuti ang Diyos. Kahit ganito gawin ko, mabuti ang Diyos. Tingnan nyo, it's been said so much that God is such a good God. Until they try to make God just a big dating grandfather. You see, but He is not. Hindi daw siya parang, ano ba yun? Ano yung grandfather? Lolo. Mga grandparent. Kasi mga grandparent, parang bang kahit anong gusto ng apo, biday. Walang masasaktan ha. Yun kasi ang sinabi dyan. I-elaborate lang natin. Di ba minsan pag pinapalo ng magulo, huwag mo paluin yan. Yan. Ayaw kumain kaya ako magpapakain. Pinadanas ko rin yun doon. Pag merong umiiyak, bakit umiiyak? Gusto ito hindi naman pwede sa kanya ito. Ibigay mo! Baka masakit, babantayan ko! Ganun bakit? Ba't umiiyak? Gusto nitong pagkain na ito Masama sa kanya ito. Hindi masama yan! Akong bahala! Pag papacheck up ko yan! Parang hilibas sa'yo. Parang Hindi, nangyayari ba? Amen. Nangyayari yun, mga kapatid. Kaya nga, nangyayari daw, kapag ganun daw, sabi niyan, but He is not. He is a Father, and a Father of righteousness, of correction. Amen. Tinatama niya daw yung mali. Ang mga nanay, andyan din kayo. A real mother will correct her Amen. children. Diba? Itatama. Kasama din mga tatay. A real dad will correct. Ang mahirap, yung magulang itatama mo. Biri mo yung anak, tama. Yung magulang itatama ng mga anak. Ang hirap yata nun Nangyayari ba yun? Amen. Nangyayari yun. Kaya nga dapat, ang absolute natin, ng word. Amen. Tanggapin natin sama-sama ang salita ng Diyos. Amen. A real mother will correct your children. Real dad will correct. Kasi pag hindi daw, magiging parang malambot ka, mahina. Sabi yung bracket dyan, na para daw merong troso, kinumulot daw dun sa parang ilog o sapa. Pagtungtong niya daw, mukhang matibay daw Pagtungtong niya daw,
daw yung tinutungan niya, bulok na pala yung loob. Ayun o. Sige, taas mo konti. Yan. I was crossing an old lot. And I jumped up on this lot. On the outside, it looked good. Oh. Sa labas, mukhang maganda. Sa bandang baba pa. But when I jumped on it, a great chunk, isang malaking piraso of it fell off. Nung tumalo siya, yung tinuntungan niya, tumalsik. Ano mangyayari? Ligbagsak ka doon. It was real, rotten, and dot. Sabi gano'n. Ito daw ay talagang nabubulok at mahina na. Sabi, that's the way the Christians are becoming. Ganun daw mangyayari sa mga Kristiyano. That's been dead in sin. Magiging mahina. Tinan nyo dyan, ha? Hallelujah. Mga Kristiyano, yan ang kinahinatnan, they've been dead in sin and trespasses, patay sila sa kasalanan, mga pagsalansang, ng napakatagal. Kristiyano, pero sa labas mukhang okay, pero sa loob, hindi. Napakatagal daw nakababad. Kaya lang nabulok. Tingnan nyo, they can hold, no way. Wala daw. Ganun daw ang mga Kristiyano. Kapag binaybi mo, na tingin sa Diyos ay puro lahat ay mabuti. Lahat naman ay mabuti. Pero mahirap yung ma-spoiled na. Tapos, pag may dumating na bigat, walang kayang dalhin. Alam niyo yun? Pag may dumating na problema, ay ganun magiging itsura. Mahina. Hindi mo pwedeng lagyan ng bigat. They can hold no weight. They don't know what? Ano daw? They don't know what the overcoming means. Dapat kaya mong dali yung bigat. Yan ma-overcome mo. Pero pag meron kang, pag masyado kang na-spoil, pag may dumating na mga problema o madali kang mawasak, masira. Dahil hindi mo kaya magdala ng bigat. And I begin to think of this, sabi yan. Overcome. Ano daw ang overcome? Keep life in you. Amen. Kasama na pala natin yan sa buhay. Amen. Ang overcome daw ay pinanatili ka sa buhay. Amen. Yan ang overcome. Hallelujah. When life went out, that's what brought that lag to that condition. Wala ang buhay, yun ang nagdala daw dun sa troso na yun sa ganong kalagayan. Hallelujah. Kaya, and it made it worse than ever when it lay in the branch where the water was. Mamabulok lang din niya sa doon. And then, 42. And then, there you are. Take a Christian that's supposed to be a Christian. Kumuha daw kayo sa Kristiyano na inaasang isang Kristiyano. Let the life of God go from him. Wala sa kanyang buhay. And the experience at ang joy ng serving, ng paglilingkod sa Panginoon. And living in a church where such is going on. Nabubuhay doon sa isang church kung saan nagpapatuloy ang gayon. Ano daw? Double daw ang bilis na kanyang pagkaulo. Kapag laging may sport ka, parang okay lang. Yung walang review. Walang pagsaway. Na lahat tama. Di ba ganyan sa dati? Kasi yung mga ibang, sorry to say, so ibang mga churches, may napunta nga dito eh. Iba-iba ko rin ng buhok. Sorry to say, pero totoo naman, alam mo ang invento ako. At tapos may hikaw dito. Tumagal ba? Mabubulok siya. Wala yung buhay eh. Kaya hindi mo pwedeng lagyan ng bigat. Hindi mo pwedeng lagyan ng pasan. Wala.
Wala yung ano, and the experience, the joy of serving Christ, and living in such where such is going on, he rattles twice as quick. Living right-handed. Yeah, so, if we are trying to follow the message of the hour, ano daw? Or at least, this part of the message, we should live constantly in the life of Christ. Dapat tayong patuloy na namumuhay sa buhay ni Kristo. Because if it don't, ano daw? You lay around, o magpahingalay, magpahipahinga, magpasyal-pasyal, walang ginagawa. So then, you lay around and know that, and know that these things that you're supposed to do, and don't do it, ano daw? Ang sabi ng scripture, he that knoweth to do good, siya nakakalam na gawin ang mabuti, pero hindi niya ginawa, ay nabubuhay sa kasalanan. Kaya, sige lang. Sabi ganyan, kahit masakit, sige lang. Then you become dirty, rotten, when you are separated from the light of God. So strive. Kaya magsumikap tayo with all that's in you. No? Sa lahat daw ng sa buong makakaya natin, magsikap tayo to stay in the life of Christ. Manatili sa buhay ni Kristo. Na ikaw ay, that you may be fruit-bearing, na maging mabunga. We see this age that we are living in, one of the grandest ages of all ages. Isa daw ito sa pinakadakila, mga kapatid, na panahon na kinabubuhayan. No? Na kapanahunan. This church age is the grandest of all church ages because it's the ending of time. Ending of time. Alam niyo ba? Spiritually speaking, ang sino mang pinangahanan ng Panginoon, living in eternity. Hindi na siya hawak ng time, but this, hawak. Pero yung soul, diba? Living in eternity. Tingnan nyo, it's the ending of time and the blending of eternity. Blending of time, mayroong pagpapalit, no? Sabi gano'n, pagpasok ng walang hanggan. This is the grandest, then it's the grandest simple age. Ito din daw ay panahon ng napakadakilang makasalanan o kasalanan. Simple age, makasalanang panahon. Ito panahon, huling panahon. Bakit ka mo makasalanan? Sabi nga, inilabas na si Christ eh, kumakatok na nga eh. Ito yung panahon na talagang human right, animal right, freedom of speech. Marami na. Yung mga rights, ang dami na. LGBTQ rights. Pati hayo, may rights. Ano nangyari? It's more sin. Pero kahit kasalanan nga eh, pinapayagan ngayon. It's more sin in this age than there's ever been. Mas maraming kasalanan sa kapanahon ng ito kaysa alinmang nagdaan na panahon. And the powers of Satan is many times harder to fight against than it was in any age. Ang kapangyarihan daw ng devil, sa Satanas, ay makailang ulit na mas mahirap labanan ngayon. Bakit kaysa noon? Back there in early ages, sabi doon daw ang panahon noon, ang mga tunay na Kristiyano daw doon, back there in early ages, ang mga Kristiyano daw doon, kapag daw pinahawakan nila yung pagiging Kristiyano, madali daw sila patayin. Pero ngayon, hindi, may dayaan. Kasi yung mandaraya, yung devil ay tumasma sa loob.
ang church. They would be killed and put out of the misery. Madali na kulong kapag ano ka, put out of his misery. Alisin na. But now the enemy must come in the name of the church. Sa pangalan daw. It is so deceiving na para mapandaya. This is the great age of deception. Ito yung grabing kapanahon ng pandaraya. Ito. Mga kapatid. Yung bang hindi ka ligtas pero kasabing ligtas ka. Na kaya mong iligtas yung mga namatay, sasabihin sa'yo. The grandest, the great deception. Ito yung panahon na yun, mga kapatid. Great age. Two spirits will be so close in the last days till it would deceive the very elected, if it was possible. Yung dalawang spirito ay magiging halos magkapareho sa mga huling araw. Hanggang sa iligaw nito, maging ang mga hiliran kung maaari. Kaya nga, yung gold nga, di ba? Madadaya ka na, tsaka yung iron tyrant. Kaya, remember, Christ spoke of an, bagamat ganon, mga kapatid, nagsalita ang Diyos, ang Panginoon, tungkol sa isang hinirang ng mga tao para sa huling panahon. He that overcometh. Yeah? Kaya kung kasama tayo dyan, hindi ka madadaya. Kaya hindi ka ba dapat nagpapadaya? See, it will deceive the very elected if it were possible. So close, the people so live, people can live a clean. May mga tao daw na mabubuhay ng malinis, banal na kamumuhay, na be simple, hindi makasalanan. Hindi daw adulterers, hindi drinkers, o walang bisyo. And liars, hindi sila masinungaling, hindi sila sugarol. They can live above that. And still not with it. Bakit? This is the age of life, personal life of Christ. Amen. Hindi dahil sa binago mo yung sarili mo. Hindi dahil sa inalis mo yung bagay na ganito. This is life, personal life of Christ. Age of life. Ito daw ay panahon ng buhay. Personal life of Christ. Where the chemical of His body, what was in Him, kung ano daw nasa Kanya. Next paragraph 49. And then look at the Laodicea church age. After received the Holy Ghost, and with the knowledge and the Spirit of God within it. Sabi, matapos nito matanggap ang Espiritu Santo, dumating sa Laodicea. At sa kaalaman at Espiritu, dumating sa kaalaman at Espiritu ng Diyos na nasa loob nito. And then the words of God is denied by it. Dumating ang Banal Espiritu sa panahon ng Laodicea sa pamamagitan ng propeta ng ating panahon. At hindi nila tinanggap. At ang magawa, the words of God is denied by it and call it an evil word. Amen. Then what's about that? There is where Christ is put out of His own church. It never showed Him in the church until it came to Laodicea. Hindi siya nagpakita sa iglesia hanggang sa dumating sa Laodicea. And when He got to Laodicea, He had been put out of His church, trying to get back. Now see, justification never put Him in. Hindi pwedeng justification lang. Hindi na pwede rin ang Messiah ni Luther ngayon. Amen. Justification did not, never put Him in. Sanctification just cleaned the place for Him. Ang sanctification daw ay nilinis lang ang lugar para sa Kanya. Sa Connie Wesley, pwede yun. This is the age of life, sabi kanina. Amen. Personal life of Christ. When the chemical of His body, what was in Him. Paano malalaman na ang isang anak ay tunay na anak ng kanyang magulang sa literal? DNA. Meron ding DNA sa Diyos. Amen. Para malaman. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Yan ang DNA natin. Oh, hallelujah. Kaya, but when, yan, justification did not put Him in, sanctification just cleaned the place for Him. But when the baptism of the Holy Spirit come, it put Him in the people. Ando na sa mga tao. Paragraph 52,
Bilisan ko na, we find it that God has always had overcomers. Ang Diyos daw ay lagi merong overcomers o manlagumpay. He's had overcomers in every age. Amen. There's always, every time, in every age, sa bawat oras, bawat panahon, that there's been on the earth Amen. na nandito sa mundo. God has always had somebody. Laging ang Diyos ay merong mga iyon, mga kapatid, na somebody. He could put His hands on as a witness in the earth. Amen. He's never been without a witness. Though sometimes, just one. But somebody overcome. Now, like the saints of old. Amen. Hallelujah. Kaya nga, we find it that God has always had overcomers. Every time, every age, mga kapatid. Kahit na, sabi ganon, kahit na isa, meron. Kagaya din doon, meron din overcomers sa panahon ngayon. Amen. Kaya palagi lang, mga kapatid, laging looking unto Jesus. Do sa word. He's our partner. Diba? He is the way. He is the truth, and He is the light. Amen. Wala tayong ibang dapat na puntahan, kundi ang Panginoong Yesu Cristo. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Tayo po tumayo, tayo po muna umawit. Ang isang awit sa Panginoon. Dapat kailan naman. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tingnan natin ang Panginoon. Sa Panginoon. Hallelujah.
maraming salamat, Lord, sa itong mensahe, sa itong banal na salita, na siyang patuloy na nagbibigay sa amin, Lord, ng inspirasyon, ng kalakasan, ng kagalangan, katuwaan, O God, na siya pumupuno sa aming mga puso, Panginoon, na nag-uumapaw na kaligayahan, Panginoon. Dahil sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, dinaanan, O God, na mga hirap, pasakit, O karamdaman, kalungkutan, kabigatan, O mga kahapisan, Lord, hallelujah, ay tatanaw kami, Panginoon, hallelujah, sa isang lugar na ipinangako mo sa amin, Panginoon. Na doon, Lord, ay masusulit ang lahat, Panginoon, ang sabi mo, hindi may kukumpara ang mga dinadanas namin dito, Lord, sa lupa, Panginoon, ang mga hirap. Pag naharap namin kalawatihan, Panginoon, na makaharap ka namin. O Lord God, patuloy mo tinata sa iyong munting kawan, sa munting bako na ito, Panginoon. Hallelujah, patuloy mo po kami likapin, Panginoon. Patuloy mo po kami turuan at bihis ng itong salita, Panginoon. Pag-isayin din kami, Panginoon, sa isang kapahayagan, Panginoon. Hallelujah, sa gayon, anumang differences, Lord, ay makakapagpalag po kami sa pamamagitan ng itong salita, ng itong kapahayagan, O God. Lord, dalangin kong patuloy. Palakasin mo ang mga nangihina, O Diyos. Bigyan ng kapahayagan ang mga naguguluhan. Bigyan, Lord, ng katugunan ang mga katanungan. O hallelujah. At alam mo po nawa, mga nahihirapan. O Lord, ikaw po mag-supply ng anong pangangailangan namin sapagkat ikaw, Lord, nakakalam ng aming mga kailangan. At kung minsan, nag-iisip kami, bakit dumadalas kami ng mga bagay-bagay na naisip namin, mga Christian kami, pero bakit ganito, bakit ganito, subalit, Lord, hallelujah. Ikaw ay may layunin sa lahat ng mga bagay dumating sa aming buhay. At ito yung para sa ikalalakas namin at para maihanda kami, Panginoon. Hallelujah, sa pagsalubong din sa iyo, Panginoon. O Lord, ano mang panalangin ang dahil ng bawat isa ay sama-sama namin itinata sa iyo, Diyos. Kung ito man ay problema, Lord, sa pag-aaral, O God, sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, O God, lalo sa spiritual, O God, itinatas namin po sa iyo ang bawat panalangin at dahil po na ito, Panginoon. Kung ito may sa financial day, Lord, hallelujah, sa mga bagay-bagay, Lord, na hindi namin kayang matugunan, ikaw lang, Lord, ay makatutulong, Panginoon. Lord, patuloy pong pagpalain ang kabuhayan ng bawat isa, pag-aaral ng mga mata, relasyon sa bawat anak. Lalaging pagpahin po kami sa aming pong spiritual na alagaan. O hallelujah, patuloy kang kumili sa aming mga pagpapalagay. Hallelujah, mga hindi namin kasama ngayon, abutin mo rin po sila, O Diyos. Hallelujah, makatanggap po sila ng biyaya na bahagi na nararapat sa kanila sa mga nanonood sa live streaming, O God. Hallelujah, mga kapatid namin na hindi makarating dahil sa layo, O God, sa ibang bansa, O God. Ikaw po ang magbabalik po sa kanila, mga kailangan, O Diyos. Even those who are good to the bride, hallelujah, sa mga nanonood sa live streaming, ay pagpalain po sila, Panginoon. Ingatan po ang bawat sa nauuwi sa kanilang pong tahanan, na bawat Lord, at nag-upa po na kaligayahan, hallelujah, na buhat sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord, mo na sa mga susunod na mga gawain, Lord, ay magkasama-sama kami. Patuloy, O Diyos. Ganun din na maibalik ang mga kamali namin na hindi nakadadalo, O Diyos. Makasama namin sila sa paglingkod po sa iyo. Pagpalain mo, Diyos, ang mga pagkain naming pagsasaluhan, magbigay ito ng kalakas sa katawan, ang katawan patuloy magamit tayo paglingkod sa iyo. Pagpalain po, Lord, mga kamay na ginagamit mo sa lahat ng ito, mga nag-prepare, O God, mga namili, O God. Hallelujah, ikaw po magbalik sa lahat ng nagbiyaya at pagpapalagin sa kanila. Lahat ng aming kamagagawa, itinataas mo sa iyo. Sino sa exhorter, Panginoon, Bible study teacher, mga musician, MCs, o leader, O God, mga young people, O Lord, hallelujah, patuloy na kagalangan, dalangin sa kanila, Panginoon, at inspirasyon sa pagdala niya sa pagpapractice tuwing Sabado, O God, ang pagdala din sa Wednesday, prayer meeting, O God. At ang mga namin natin, hallelujah, pagpalain mo, O Diyos. All praises, honor, glory, and to you, O God, in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.